So, butit nabanggit mo, education, parehas natin nalimutan. Ano pa naman tayo dyan? Masyado tayong concerned and involved. Dahil, alam mo, maintain natin ang Go Eskiang Foundation. So, scholarship. Ang local government ba, through its own initiative, anong mga programa ang involved sa education? Not only scholarship, about sa mga teachers sa public schools. Ganito yan. Under the rule, no? Ang pera ng local government or ng national ngayon, hindi mo pwedeng gamitin ng scholar sa basic education. Kasi it is already given free. Ng gobyerno. Libre na talaga. So, hindi ka na pwede mag-scholarship. Allowance ang yung sinasabing scholarship na allowance. Hindi pwede doon. Kaya ngayon, sa college meron. Okay. Hindi pwede doon sa elementary high school. So ngayon, kung alam mo yun, so lahat ng support lang sa basic ed. Okay. Ang support mo. So, alam mo, sa ibang bayan, hindi naman talaga binabayaran mga kuryente ng schools, ng mga Tapos meron tayong mga yung local funds ng special educational fund, binabayad din ng mga augmentation ng personnel para madagdagan yung personnel ng DepEd, no? Tapos yung maintenance, hindi na sila tumatawag dito. Kasi meron akong maintenance crew na pinaiikot ko. So, nag-create ka ng team na dapat pupunta nila mga school. Sa repair and maintenance. Bago mag-start ang class, dapat naikot na nila. Even itong election, bago mag-election, iniikot nila lahat yan. At ako, pag napunta ako, nakita ko, they don't need any request. Yan yung mga practical way. Pati dapat, lahat ng sound system nila, pinacheck natin para kasi medium yan eh. So, hindi na sila pipila kung hindi sila magsasabi. Hindi sila magsasabi. So alam nila may kampante na sila. Yung mga events nila, dapat nandun may kikilos na. Lahat ng events. That's very good. Lahat ng events, pinisikap ng punong bayan na nandun. To show na support natin sa education. No? Kasi nga, yun ang basic ed eh. Usually, yun naman ang inilalapit sa local officials. Yun. Repair, maintenance, pintura, yero. Ganun lang. Tapos, yung kisame, sabi ko, hindi pwedeng wala. Manghingi ng semento, manghingi ng pathway, mga ganun lang. Okay. Pagdating naman sa scholarship, for the last 2 years, we increase it around to 30% nung inabutan natin. Nagdagdag na. Alam mo naman yan. Singapore, Korea, Japan. Ang mga R&D nila sa university, yan ang bumubuhay ng kanilang bansa. Sa Australia, big deal. Ang lahat ng sector nagre-rely sa research. Diba? Ginagastusan talaga nila ang ito, research. Yung potential lang, minamaximize natin through collaborations. Ngayon, sinasabi ko, 2 years from now, i-implement ang bagong law. Lahat ng lote sa buong Pilipinas, market value na. Anong sinasabi ko? I'm calling everyone na owner ng lote. Your lot must be productive para may pambayad ka ng buwis. Hindi kakainin ng buwis ang... Yes, hindi pwede tinititigan mo siya. Babayad ka ng babayad ng buwis, mawawala yan. Pag hindi mo binayaran, iilit yan ng national government. Wala tayong magagawa. Mawawala. So dapat mag-isip. So ngayon, sa ngayon, education, information dissemination ang ginagawa nyo, ini-inform nyo ang... Meron, so take talaga may this campaign. Opportunity, no? Sana panoorin to. Yan yung mga bagay na, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon si Mayor ay paulit-ulit na sasabihin yan, no? So, we can only do so much. Alam mo naman yun. Speaking of which, sa dami ng responsibilidad ng pinasok mo, where are you finding your energy and continuous motivation? Alam ko, nakita mo na, mahirap. Hindi pa, sa simula pa lang, ayaw namin na pasukin mo dahil alam namin kung wala kami, hindi ka namin matutulungan, mag-isa ka. Where are you, pulling your energy, your inspiration? So I keep on recalling lahat na nangyari sa akin, Mox. Telling you. Kaya ko i-claim na isa na ako sa pinakaswerteng tao. Na bata tayo, kayo, magkakapatid tayo, parents, family.
friends, no? Mm. And even town of Siniluan. Yeah. Privileged na tayo dito. Oo. I'm telling you, hindi pa ako mayor. Bata pa tayo. We are Oo, already oo. privileged na taga Siniluan tayo. Last year, despite of every sinasabi nilang financial difficulties na meron, every quarter, binigyan natin ng JO ng 5 kilos na bigas. Mm. Bakit? Wala yan yan. dati. Alam mo wala. bakit? Yung mga regulars, may mid-year bonus. Sila wala. Mm. So, pag nagreklamo sa akin yung mga regular, gusto mo ikaw ang JO, siya ay regular. Hindi pwede. So, tapos na yun. Wala nang, hindi pwede. Okay. Binibigyan lang natin na pwede natin tulong sa kanila. This year, every other month, Aha. may 5 kilos lahat ng JO. Because, I want them to realize na yung ating natitipid, yung ating nasisinop, yung ginagampanan natin na pagtatama ng paggastos, kasama kayong nabebenepisyo. Oo, tama. At gayon din ang pagtalima nyo sa lahat ng mandatong ginagawa natin. Hindi pwedeng hindi. Balik ako, no? So, kung babasahin ko yung sagot mo, tanong ko saan ka kumukuha ng motivation? It is the Kung ang motivation ko ay To continue. to continue to share of what the blessing na yung blessing hindi financial Okay. Yung blessing of capacity ko to provide services. Wala pa ring iba. For 30 years ako nandoon, ang alam ko nagtuturo lang ako, gusto ko matuto. Ang objective ko makadevelop ako ng engineer. Alam mo ba? Masyado akong pinagpala. Wala akong masyadong hassle. Di ba? Wala din akong masyado ng wants. But in spite all of that, yung hindi alam ng marami siguro, ay kaakibat niyan ay katakot-takot na sakripisyo. Paano mo hinahandle, binabalanse, minamanage yung alam mo na, yung sacrifice associated ng pagiging isang public servant. Sa iyong ginawa at ginagawa simula, paano mo hinahandle ang mga implications ng sacrifices na yan? Naniniwala ako na dito naganap ng gusto ko eh. Lahat to may kinalaman yung nasa taas. Nang ako in-interview sa Procter & Gamble, they asked me, how many times have you been absent in your class? Sabi ko, I cannot recall. Tinanong ulit lang ako, how many times you become sick? I don't know. Wala. Parang ganun din. Parang everything is okay. Kahit may pain, may ano, pero wala akong sickness na sobra-sobra, no? So, kaya tinitingnan ko, lahat ng to, kung hanggang kaya ko mag-serve na lang. Tapos, wala akong gustong sayangin na pagkakataon, sayang eh. Alam mo, every hour gusto kong pag-aralan. Gusto kong pag-aralan yung sistema ng gobyerno para madala ko sa siniluan lahat ng programa nila. So, every time na ginagrant, nagiging addict ako na tulungan yung siniluan. Okay. And I don't mind. Alam mo, I keep on telling people na look at the beautiful side of a person. Hindi dapat to sa Negative. negative, masisira ka. Okay. So, you don't listen to the negative. Kung sila negative ang tingin niya sa'yo, fine. Tuloy lang, focus, no? Pinakamahirap kasi, yung iniintindi mo yung sasabihin nila. Mali eh. Habang natutuwa ako, na gumagawa ako, na palagay ko, nakakatulong ako, at may ginagawa akong tama, kung ang tingin nila sa akin ay akong mali, sila ang pinakamalungkot na tao na nanonood sa akin. Kasi, tingin nila sa akin, masama ako eh. Tingin nila sa akin, mali ako eh. So, wala akong magagawa. If I keep on doing things na gusto ko, tsaka yung ang pakiramdam ko nakatulong ako, doon sila problema. Kasi, hindi ko sila tinitingnan ng ganon. Ako, tinitingnan ko pa rin ang bawat aspeto ng tao dito sa buong Siniluan. I still give credits to all people na naghahangad na manungkulan. Dahil willing silang mag-sacrifice pag nanalo. Oo. Yun ang tingin ko sa kanila. Katulad ng tanong mo, am I willing? There are so many willing pa.
willingness nila. Nag-file sila eh. Pero at the end of the day, malungkot ako pag ako pinasasalamatan sobra, pag naawa sa akin, pag nakita niya na maganda masyado ginagawa ko, doon ako nalulungkot. Doon ako nawi-weekend. Pero totoo, nag-enjoy ako. Pag lang nire-remind you, doon ako nasasaktan. Kasi, doon ko lang siya pwedeng maramdaman na may sacrifices ako. But, doing all this, wala. So, wag niyo kawaan. Wag niyo tingnan na marami nawawala sa akin. Doon ako nahihirapan. At wag niyo din ako masyadong pupurihin. Nahihirapan din ako. Basta, sabihin mo lang, okay, good, okay na. Pero to express pala, sobra-sobra. Doon ako nahihirapan kasi so much gratitude means so much din ang binigay mo. Yun ang tingin ko eh. Pag sobrang gratitude, pakiramdam ko ang dami kong binigay. Nagkukwenta tuloy ako, ano natira sa akin? Ano tinira ko sa pamilya ko? Ano tinira ko sa mga mahal ko sa buhay? Kasi ang dami pinasasalamatan eh. Eh baka yung pamilya ko, hindi na ako pinasasalamatan. No? Di ba? So, doon ako nahihirapan. Pagka tinatanong na yung direct, doon ko lang siya nare-realize eh. That's you being human. Yan si Patrick eh. Ang kausap natin ngayon ay si Patrick Go. Pinalaki tayo na ibigay ang abot ng makakaya sa mga responsibilidad natin ginagampanan. Sa pagiging estudyante, pagiging anak, pagiging ama, pagiging kaibigan, pagiging teacher, binibigay mo. Kailangan mo rin bilang tao, sa aking honest na opinion, na balansihin. So, sa akin lang, para mas matagal kang makapagbigay ng serbisyo, ialay ang sarili mo, proteksyonan mo ang sarili mo. So, thank you very much. It's a opportunity na, alam mo, ma-penetrate mo yung mga nasa isipan ko na yung iba ay dahil siyempre kilala mo ako tsaka siyempre yun din naman ang pananaw na kung saan ay may background ka ng mga paglilingkuran. Yung mga bagay ka na gusto din mangyari sa buhay ng ating kababayan. I was given a chance to prepare myself on the judgment ng tao bilang punong bayan. No? So, hindi lahat ng pagkakataon ay binigay sa tao eh. Kaya sabi ko nga sa'yo, yun ay privilege na binigay sa akin o blessing siguro or purpose na bigay ng Panginoon na ako'y nadidito. Ang problema lang naman natin ay meron tayong mga ilang lapses, no? Pero bakit siniluan Go With Me? Nag-umpisa tayo ng Go For Good. Ito ngayon ang ating Go With Me. Siyempre, kung ikaw ay leader, sana iniling mo na ikaw ay kanilang samahan. Kaya yan ay isang panawagan din na siniluan, you go with me. Ganun din, yung mga adikain mo, dapat pwede nilang samahan. Kaya, pag sinabing siniluan, go with me, hindi na lang di si Patrick Go yun. Kaya nagbuo tayo ng mga kooperatiba dahil naniniwala ako talaga na ito'y tama. Alam mo ba, binuo natin kooperatiba, yung Pasamasi, kooperatiba yan, na magsasaka. Meron tayong kooperatiba ng Market Vendors Association, narinig ko. na credit facility nila. Ngayon, milyon ang pera nila. I want to strengthen the LGU. So, nagbuo din dito ng kooperatiba. Para nga ang lahat ng empleyado magkaroon ng pakinabang at lumakas pa. Yang lahat ng mga sektor na ating pinipilit na ipunin. Lahat ng sektor na nais natin yakapin, no? At pagsilbihan. Senior citizen, PWD, mga solo parents, yung mga
yung mga nasa sektor ng mga nagbabasketball, yung sektor lahat ng nagninegosyo, lahat ng nasa nagtatricycle, lahat ng mga nasa edukasyon, lahat ng pangkaraniwan nating tao, mamamayan na nagtitinda, lahat ng mga mamamayan natin na nagtatrabaho ng labor payroll, lahat ng yan. Ang tinatawag ko yan, social empowerment. Kaya gusto ko, you join, you come with us, with all of this. Kasi naniniwala tayo, hindi kaya ito na nag-iisa. Importante na magsama-sama. Ako, social empowerment. Once na-empowered ang society natin, you secure them. Once you secure them, They have better chances in life. at the same time, Same time. the future, may chance silang maging independent. Hindi rin sila sa future kailangang umasa sa gobyerno. Sa susunod, magiging katuwang sila ng ating pamahalaan. Kaya, with that, yung trust natin, syempre, lagi, go for good. At kung nakuha mo na yan, dapat, you go with me. Maraming salamat po. God bless, Siniluan.